Atong kalaban basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapod sila dahilan. Papirmaha, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Oh, sige, kakawayan oh. Walang tao sa taas ha. Oh, yan oh, tingin sa taas. Wala akong tao sa taas. Sinong kinakawayan mo dyan? Imaginary supporter. Bangag ka na naman. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin dito. Nagsalita na rin ho itong si Kong Baste Duterte kaugnay dyan sa mga kayabangan at kaangasan na yan nitong si Nicolas Torre. Pero bago ho yan mga kababayan, ipapasulyap ko ho muna sa inyo kung ano ang sasapitin nitong si Nicolas Torre kung sakaling matuloy ang laban na yan. Ito ho ang kasasapitan, kahahantungan nitong si Nicolas Torre. Pero wag ho kayong malito, hindi ho yan si Torre. Yaan ho si Diwata Overloaded noong hindi pa ho siya Diwata Overloaded. Ha, wag ko kayong malito. Sigurado, manghihiram ng mukha sa aso yang si Torre pagkatapos siyang gulpihin nitong si Mayor Baste Duterte. Pero bago wala nang yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga magpakulay sa ating mga nakalipas sa video, sa susunod na ho ang ating mega love shoutout. At sa mga nahihirapang mag-subscribe, i-scan nyo lang ho yung QR code na yan, no? Para makasali ho kayo sa ating community. Ayun na nga, nagsalita na ho. Etong si Kong Pulong, kaugnay dyan sa mga kayabangan, ha? Mga kabalbalan itong si Nicolas Torre. Ito ang sabi nitong si Kong Pulong. Kung seryoso siya, mag-sign muna ng waiver. O yan naman talaga ang dapat. Baka magulpi ni Mayor Baste etong si Nicolas Torre tapos posasan siya ng mga ulupong, mga alipores nitong si Torre, di ba? Maigi na ho yung sigurado dahil sigurado bugbog sarado yung story na yan pagkatapos ng laban nila nitong si Mayor Baste. Panigurado ho tayo manghihiram ng mukha sa aso yung si Torre. O baka manghihiram mo siya ng mukha dito kay Diwata Overloaded kung sakaling matuloy ang laban na yan. At itong si Diwata gusto ho niyang umiksena. Madam, ha? Gusto niyang umiksena dito sa nagtitraining na rin daw ho siya porket tinatawag na Diwata itong si Nicolas Torre, pinanindigan na ho nitong si Diwata Overloaded. Itong pagiging kamukha niya ang PNP chief. Mamaya ho natin pag-usapan yan. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito sa interview nitong si Kong Pulong Duterte. Ito, pakinggan natin. Papirma ko sa siguro atong kalaban basig mapuruhan, mamatay, mapriso ko igsuon, nanapod sila dahilan. Papirmaha, magpirminirmahay sa sila sa bugado. Mas mayo na. Puro mga sila isog. Kaya ko manghagit. Puro naman sila isog, puro naman sila matatapang, di ba? Pero ba sila na waiver? Oh, tingnan natin ang angas nyo. Tingnan natin kung hanggang saan yung angas na yan nitong si General Diwata. Oh, baka puro lang sila, charity. Pagka nagulpi siya ni Mayor Baste, naku, baka pati aso ayaw magpahiram ng mukha dyan sa na yan, dyan sa Nicolas Torre na yan. Yan o, sigurado natin, sa laki na yun ni Mayor Baste. Naku, yari yang si Torre, sigurado ho tayo dyan. Makikipagpustahan ako, hindi ako nagsusugal dito ha. Pero makikipagpustahan ako dito sa PH Update. Kung sakaling magulpihan si Torre, magpapaparty ako. Lahat kayo imbitado. Sigurado, ikaw na nanonood, papadahalan kita ng imbitasyon. Pagka nanalo yung si Mayor Baste at talagang nakita nating nanakaw niya yung nuknukan ng kayabangan na yan itong si Nicolas Torre, magpapaparty ho yung mga kasama natin dito. Dadalo na lang ako, sige na. Na lang, makikiparty na lang ako. Paabutin na ho natin ng 1 million o konting push na lang. 70,000 subscriber pero no rush. Again, tayo dito sa PH Update. Hindi ko tayo nagmamadali. Wala naman ko tayong hinahabol ka nga. Trapog ko, lain ko hagiton, di ko manghagitan ng kagamay po na ng gamay pag kayo na yung gihagit. Dito taas manghagit. Tama to iyang kondisyon. Ito tal gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo, ikaw, PNP chief, daghan naman kag kwarta, kabalo man tahan na, pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Hindi ko naiintindihan ha, correct me if I'm wrong. Sabi nitong si Mayor Baste, dami mong pera eh. Diyan lang sa pag-ano mo sa amahan ko, talagang kumita ka dyan eh. Correct me if I'm wrong ha, di tayo sigurado. Tama niyo ako kung mali ako, lagi ako mali dito. Tama niyo ako sa baba ha. Yung mo pagkakasabi niyo, dami mong pera, Torre eh. Diyan lang sa pag mo sa tatay ko eh. Di ba?
Ano hindi na lang ka mo donate diretso sa gibahaan. Gibuhat pa ng kondisyon ng sa ako igsuon magsumbagan na mo. O karon ay kondisyon. Kung musulti na yung mga presidente mag-hair follicle test at tanan, usbon, bisag na upaw na po, usbon na po nato. Oh. No, hadlok man mo. Anong drug test. Namoy gitago. Oh. Na po sa Napakaganda nung kondisyon na yon ni Mayor Baste Duterte. Gusto mo kondisyon, charity, dami mong pera. 'Di ba? Yun lang pag ano mo sa amahan ko talagang naging PNP ka nga eh. Charity, buisit ka, sabi. Hindi kasali. Hindi kasali. Hindi ko maintindihan ha. Pinipilit ko nating intindihin yung napakagandang dialect na yan ng Bisaya. Tayo especially pagka babae nagsasalita, nasiseksihan tayo pag naririnig tayo nagbibisaya. Pagka naririnig, lalo na itong si VP Sara, ano pa lang niya, yung accent pa lang niya, talagang alam ko na maganda pagmumukha. Di ba? Pero di ko naman sinasabing Ilocano pangit na dialect. Gusto ko rin matutunan yan. Maraming magagandang mga Ilocana kaka. Pero meron nga lang talagang mga bangag. Di ba? Siya Amy, maraming mga bangag. No. Hindi marami, merong mga Ilocanong mga bangag. Kahit Bisaya meron din naman. Kaso ang problema lang natin dito, yung mga Bisaya, hindi sila nagiging presidente na bangag. Problema natin dito, ito si Marcos Jr., naging presidente, bangag. Ito, Nicolas Torre na, ayan na tayo, General Diwata na ho tayo. Ayan sumausaw na rin ho sa hype itong si Diwata Pares Overload. Panoorin ho. Pambira talaga Wala na madam, palapit hapon na yung Pares. Hindi ako masaya na bumabagsak ang negosyo mo. Ang problema kasi dito ako ba sa'yo? Lahat na lang kasi pinapasok mo Pati politika pinasok mo yung tuloy. Baka panis na. Ito, game. Magpa-practice muna tayo kasi malapit na yung laban natin. Kaya naman. Wag ko kayong malito ha. Hindi ho yan si Nicolas Torre. Yan si Diwata Overloaded. Maganda ka na yung mga kalabang ko. Sige. 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 Banatan mo, Brad. Banatan mo. Yan. Binanatan sa puwet. Ina-uppercut sa puwet. Ikaw Diwata na-uppercut mo sa puwet yan, teddy bear mo. Sa puwet. Kaya naman mga bakla, suportahan nyo ako ha. Malapit na yung laban ko. Buti na lang, hindi kita susuportahan. Hindi ako bakla mga beke daw, suportahan nyo siya. I-uppercut mo sa puwet, Brad. I-uppercut mo Oh my God! Oh my goodness. Sa puwet. Tirahin mo sa puwet. So mga I-uppercut mo sa bakla puwet. ha, kung hindi man matutuloy, alam nyo na, hanap tayo kalaban. So yun lang. Gusto ko mixin Hindi na ako kasi siya relevant ngayong mga panahon na to. Balita ako, di na rin pinipilaan. Linisin nyo kasi. Di ba? Ano na lang. Diwata, imbis na kung ano pinagagawa mo, ayusin mo yung tinda mo. Siguraduhin mo malinis. Siguraduhin mo masarap. Sumasali ka pa sa hype na to. Hindi ka nakasali. Pinapakamukha lang sa'yo yang si Nicolas Torre, pinanindigan mo, pa-boxing ka na din. I-uppercut mo sa puwet, buti pa. Dito sa bahagi ng video natin na to, makikita ho ninyo mga kababayan na talagang itong si Marcos Jr., kahit saan siya magpuntang lugar, marami ng Pilipino ang nabubwisit sa kanya. Hindi ko kagaya nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito gusto ko lang ipakita sa ating mga kababayan, talagang wala na. Hindi pa ho patapos ang termino niya, padapit hapon na ang paningin sa kanya ng ating mga kababayan. Sinusuka na ho siya na sambayan ng Pilipino. Ito, isa pa ito sa mga katibayan na bangag si Marcos Jr. Ito, papakita ko ho sa inyo. Katibayan na bangag talaga si Marcos Jr. Ito, tingnan nyo. Yan o. Tingnan nyo ha. Yan ganyan o yung mga bangag. Meron o silang imaginary fans. Di ba? Walang kumakaway sa kanya. Walang tao sa second floor ng mall kasi hindi pa bukas. Kaninang umaga yun O walang tao sa mall pero kumakaway siya. Ano tawag doon? Meron ho siyang, kung yung bata merong imaginary friend, pagka bata may imaginary friend, healthy yan. Kasi naghahanap siya ng kalaro, gumagawa siya ng sarili niya kalaro. Pero ito mga kababayan, gurang na to, ika nga, matanda na to. Meron ho siyang
imaginary supporter. Panahon na ng kabangagan. Yung ano niya, yung team song niya talagang panahon na ng kabangagan, ika nga. Walang kumakaway, Brad. Huwag kang kakaway, nagmumukha kang tanga. Diba? Kaway ka ng kaway, wala namang kumakaway. Pambira, paupuin nyo, Nakita nyo mga kababayan, ito dito siya banda kumakaway. Nung papasok siya dito sa banda na to, ay teka lang, di makita ng mga kasama natin dito sa PH Update. Yan Pakita ko yung second floor, syempre yan yan. Yung second floor na yan, dito siya banda kumakaway. Ayan. Dito siya banda kumakaway. Panoorin nyo. Yan Tingnan nyo kung gaano katindi ang kabangagan ng mama na to. Yan Sige, kakaway yan Walang tao sa taas Yan tingin sa taas. Wala akong tao sa taas. Sinong kinakawayan mo dyan? Imaginary supporter. Bangag ka na naman. Pambihira talaga pagka nga naman minamalas ang Pilipinas. Gaganyan-ganyan ka. Wala ka namang kinakawayan. Langyang yan. Walang tao sa taas. Sino kakawayan mo dyan? Porket walang kumukongratulate sa'yo sa baba, walang nakikipag-galamano, gagawa ka na lang ng imaginary imaginary supporter mo. Ganyan katindi ang kabangagan ng ating presidente. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan Ayan. Walang tao sa taas. Sinong kinakawayan mo dyan, Brad? Nakakatawa. Ito po mga kababayan. Kitang-kita na talagang sinusukan na ho siya na sambay ng Pilipino. Ayan, galing ng PTV yan baka kasi ako gusto natin dito sa PH Update yung yung totoo lang ika nga. Ito. Galing PTV ho yan. Game. PTV. Wala. Brad. Kung kay Tatay Digong lang yan, kinumog na siya. Kinuyog na siya ng mga taga-suporta niya. Diyan yung itong mamang kalbo nakatalikod parang di presidente dumating Sabi siguro itong kalbo na to, bahala ka nga dyan, visit ka. Pero wisyo ka sa bayan. Si Lola, ito si Lola, hindi na to mayo. Lang niya itong na to, 20 pesos na bigas na to. Pambili ko na ng gamot. Napunta pa sa mga pangungurakot na. Wala na, Brad. Ika nga, yung karera mo sa politika, dapat hapon na. Tanggapin nyo na akong katotohanan na sinusuko na kayo na sambayanan. Yung nakablo, ito yung nakablo. Ba't kita kakamayan? Tanga ka ba? Di ako kumakamay sa mga bangag, sabi siguro. Baka may maiwan pang residue ng pulburon sa kamay ko. Wag na lang, sabi siguro. Wala na, tapos na. Tapos na, kung hindi mo na lang kakawayin yung mga imaginary supporters mo. Wala na. Diba? Pero kung ginalingan mo, hindi mo tinrantado itong mga Duterte, tinuloy mo ginawa ni Tatay Digong, makikipagbalagbagan ako sa iyo ngayon. Makikipagbalagbagan ako para sa iyo, Marcos Jr. Kung halimbawa, tinuloy mo yung war on drugs ni Tatay Digong, tinuloy mo yung mga infra project ng nagdang administrasyon, di ba? Talagang yung pinangako yung unity team para sa pagbabago, talagang tinupad mo, walang yaka. Isa ako sa mga magtatanggol sa iyo. Hindi mo kailangan yung mga ensaymada vlogger mo na yung mga walang kwenta yan. Ika nga, hindi naman sa di ba? Kung tayo kukumpara doon sa mga ensaymada at talyanista, hindi makakakana sa atin yan. Mga basurang vlogger yan. Pero pagdating doon sa mga DDS vlogger, wala ko tayo sa kalinggingan ng mga yun. Mga husay yung mga yun, di ba? Ganito lang tayo ng mga yun, yung mga idol natin, mga vlogger. Hindi ko tayo kakana dyan sa mga yan. Pero kung itatapat tayo dito sa mga ensaymada at talyanista vlogger, mga basura yan, walang kwenta yung mga yan. Di ba? Baka hindi man nga lang dumi sa kuko ni PH Update yan. Diba? Walang kwenta yung mga yan. Kasi bakit tayo malakas ang loob na sabihin na mahusay tayo ng mga vlogger sa mga yan? Kasi hindi natin kinukonsinti ang mali. Kasi yung itim sa atin, hindi natin ginagawang puti. Yung puti sa atin, hindi natin ginagawang itim. Yun ang problema sa mga talyanista at ensaymada. Kaya malakas ang loob ko na sabihin, kahit sino pang itapat mo sa atin, dito sa PH Update, babalagbagin natin yung mga pangit na yan. Pero pagka DDS vlogger, dumi lang ho tayo sa kuko ng mga yan. Yang mga Ma'am sila Mamsa, sila mga Banate. Naku,
Di ho tayo papalag sa mga yan. Magagaling ho yung mga yan pagdating sa pag-aanalisa at pagbibigay ng komentaryo at reaksyon sa mga balitang napapanahon. Yan ho talaga ang mga the best. Ipalo at subaybayan nyo. Wala ho tayong panama sa mga magagaling yung mga yan. Ginagaya ko lang yung mga yan. Gaya-gaya lang naman tayo dito sa PH Update. O ito mga kababayan. Habang pinapakinggan natin ang report ng ASPN kaugnay dito sa balita balita na tong paghahanda nitong si Nicolas Torre, lagay ko lang sa gilid itong si Kong Pulong at saka itong pagmumukha nitong si Diwata nung hindi pa siya overloaded. Ngayon kasi overloaded. Magkamukha naman talaga talagang parang pinagbiyak na unggoy. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Unang araw ng training, aba. Talaga Walang naman. iba. Di ba? Talaga Ang naman. ating Hip flexibility yan. Alam mo ba yan? Kaya mo ba yan? kaya ko yan. Iikot-ikot lang yan ng tuhod. Ayan, sumabak na sa training sa unang araw ang ating PNP chief. Walang iba kundi si Nicolas Torre III. 56 years old siya, just for your information. Oo. Sumalang na siya sa ilang rounds ng boxing workout at sparring para ikondisyon ang kanyang katawan. Di ba? Ito Ba, nga rin nag-jogging? ito rin si Nicolas Torre ang nagsabi, lahat kayong mga pulis dapat fit kayo. Teka Diba? muna, 1 dapat year. pala yung ang hinamon. Hinamon. di ba? Siya yung hinamon So kaninang umaga nga lang, ayan, rain or shine, nag-jogging pa si Nicolas Torre Asa na? III kahit Ay nako, baka trangkasuhin ka, Brad. Talagang nag-jogging Baka ma-hospital ka, baka hindi pa natuloy ang laban, lilinagnat ka na dyan sa ginagawa mo na yan. Baka trangkasuhin ka pa yan. I-ano mo na lang yan, isinghot mo na lang yan. Uulan. Ayan, tinan mo. Uy, ang lakas ng ulan. Buti Oo. hindi tinamaan ng kidlat. Tapos Ay nako, ito naman si Ma'am Ali, oo. Knock on wood, knock on wood. Knock on wood. Huwag naman sana tamaan ng kidlat. Hindi naman, ito talaga si Ma'am Ali, Buti hindi tinamaan ng kidlat. Sayang. Hindi buti sayang. dating miyembro ang PNPA, si Nicolas Torre ng PNPA Boxing Corps. Philippine National Police Academy. So talagang Eh, boksingero boxing- pala Ay, siya. naku, tingnan mo naman. Bata, bata. Aba, matikas. Diyan sa panahon na yan, siguro makakakanaka kay Mayor Baste. Diyan sa ano ka na dyan Diyan pa lang pala talagang na siya, diwatang-diwata na siya. Diyan pa lang PNPA Boxing Corps Squad Cadet Torre. So maasa po si Nicolas Torre III na matutuloy para makalikom nga daw ng donasyon para dito sa ating mga biktima ng bagyo. Charity. Hindi na nga daw kailangan. Sobrang dami na ng pera ng na yan, Nicolas Torre na yan. Imagine, kaya niyang kumpasan ang Araneta Coliseum na mag-set up kayo ng boxing. Ganun ka Charity siya. event. Diba? Yes. Charity boxing match. Oo. Magkano kaya ticket? Nako. So, ikinakasa na ang boxing ring. Sabi nga niya narinig Kasado ko to na reserve, di ba? Rizal Memorial Oo. Coliseum sa Maynila para Memorial. sa boxing match. Kailan yan? Wala Sa pa. araw ng linggo. Dapat. Oo, meron na talagang day. Oo. And date, and, di ba? And venue. venue. Pero, hindi pa yata Pakinggan nga ina-accept. natin ang pahayag ditong si General Nicolas Torre Torre III. III. Oo. Actually, meron. Kasi kaya nga this coming Sunday, marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. Iyon naman pala. Hindi naman darating si confirm ba? Approve ba sa boss mo na magpapa-hair follicle test kayong lahat? Pati ikaw, sama na natin. Sa tingin ko, magpapa-shave ng ulo to kung sakali. Hindi, meron ka namang burnik, bro, Makukuha pa rin natin yan, higa nga. Pumayag ba yung amo mo? Kung hindi pumayag yung amo mo, wala tayong boxing, no? Hindi mangyayari yung boxing. Pati yung yung kasama mo na sa likod, yung nunal na tinubuan ng ali. Kung pumayag ba yung amo nyo? Silang dalawa na lang ni BP, gusto mo? Bugbugan sila, kaya papalag? Baka si BP, yun, delikado yun. Pagka inabutan ka ni BP, may kalalagyan ka talaga sa kanya sigurado. Masishare ka sigurado.
So, yan ang pahayag ng hinamon. Oo. Samantala, ang humamon. Ayan. Sige, Abay, ikaw. nagbigay ng kondisyon. Itong si Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte. Abay, bago daw matuloy ang 12-round charity boxing match nila na PNP Chief General Nicolas Torre III. Sinabi niya, may social media post, napanood niyo ba? Ano yan? Nakita ko yan oo. Sinabi po ni Duterte na ay social media post, basta Dabawenyo. Yun ba yung account? Oo, Yan. yun ang Sinabi account. po ni Duterte na bago daw ituloy ang charity boxing match nila. Pakiusapan daw muna, sabihin daw muna nitong si General Torres sa kanyang master, Yes. amo, na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos, ito yung condition niya. Dapat daw, ipag-utos ni PBBM na sumailalim sa hair follicle drug test ang lahat ng elected official, kabilang na ang huli. Meaning, Marcos? Marcos, oo. Pakinggan nga natin ang pahayag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Papatulan dapat yung word. O, papalagan niya. Kaya naghain ng kondisyon. Parang hindi na, imposible naman na yung parang maano na yun. Parang Lahat. for me, yung for that condition to be met, parang almost impossible. Oo. Kaya parang ano, Kaya hindi matutuloy yan, Ma'am Ali, no? Pero yung matamaan ng kidlat yang si Torre, dapat jogging lang siya ng jogging sa labas. Hindi, wag naman. Kayo naman, oo. Madami pang kabalbalang gagawin yung mama na yun sa Pilipinas habang presidente yang si Pangag. Di ba? Marami pang gagawin kabalbalan yan. Eto na nga, dito tayo sa ganang mamamayan. Dito tayo kay na Sir Jen at Shell Nelson. Di ba? Ito talaga malulupit. Ito mga nasa nasa sentro tong mga to, pero pagka bumalagbag, talagang wagas. Ika nga balanse, kung babalagbag sila ng konti dito, babalagbag din sila ng konti dito. Hindi sila yung kagaya ng ibang mga reporter, no? Hindi pa nila binubuka bibig nila, presensya pa lang, alam mo ng aso sila ni Tamba. Yung ganon. Meron ganon eh. Hindi pa nila binubuka mga bunganga nitong mga reporter na to. Alam na natin na sila, yung tipong, yung baling nila, parang reporter sila dyan sa House of Representatives. Parang ganon sila. Ayan ang kaibahan ng dalawa na yan. Kaya pinapanood at sinusubaybayan natin yan sa ganang mamamayan. Pakinggan natin mga kababayan. Training ni PNP. Meron ba tayo nung boxing training ni Yan. PNP Chief Nicolas Torre? Sige. Yan yun eh. Ipakita nga. Ayan, Oh. Wala bang tunog yan? Patunog mo nga yung baka naman kasi hindi talaga tumatama yan ha? Yan sabi ko sa'yo, Sige pa. Parang focus ngayon, ha? Ayun, tinamaan yung trainer. Saan siya nagtitraining ngayon? Sa PNP ba mismo yan? Kasi merong boxing gym ng PNP eh. Alam ko eh. Si Basti naman. Si Basti, Pakita mo naman, meron direct. Si Basti ba? Meron din? Meron. Sige nga. Basti. Pare, banatan mo. Wala. Ay, meron tayo yan. Hindi pwedeng wala. Nagkalat sa social media yan eh. Standby, buffering lang daw. Ayun, para makita natin na pala ito. Para silang, alam mo, itong pagiging viral nila ngayon, dinaig pa yung paghahanda ni Manny Pacquiao. Ayun nga, hindi masyadong... Diba? Si Manny Pacquiao, nung napapalaban na pala eh. Nabalitaan ko nung drone. Pero yung walang ingay. Nabigla pa nga ako na sa... Kailan ko ba nalaman? Sabado na linggo lang hapon. May nagtanong na kaibigan ko, sino na sa boxing? Ako boxing, sino napalaban ho? Nabigla pa ako. Sabi sa akin, tataka-taka ka ba? Media man ka, di mo alam. Kako sino nga napalaban? Kasi Manny Pacquiao kanina umaga.
Ibig ko lang sabihin, Nelson, parang hindi tayo pumutok gano'n yung balita paghahanda nila, no? Kasi katatapos ng eleksyon, tapos sinapalaban agad, daig pa ito. Ito kasi talagang uminit sa social media. At meron pang sinabi dyan si Jen, ha? Sino? Si, habang pagkatapos nung practice, ay may binanggit pa si General Torre. Ba? Tungkol dyan sa mangyayaring boxing. Sige nga. Pakinggan natin. Ituloy nga natin. Ituloy natin yung kay PNP Chief kanina. Ano ba sabi? Oo. Nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Nasa kanya na yun. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Kasi kung wala naman siya, mag-distribute na lang kami ng ayuda. May mga ayuda kaming naka-ready para dun sa ating mga kababayan. Ayun. Tagaktak ang pawis ni PNP. Nakita mo, butil-butil ang pawis, ha? Saan ito? Rizal Memorial Coliseum sa Linggo. So, hindi na sa Araneta. Kasi kahapon sabi Araneta. Kasi may malaki bayan. Alam ko sa Araneta, may concert kami. Ganun ba? Oo. Yung boyfriends. Grupo ng boyfriends magko-concert sa So, Rizal Memorial Coliseum ito. At yun pag-aari ng gobyerno. Oo, madali lang Philippine iset. Sports Commission. Tapos ay maghihintay si General Torre doon. Nakapaboxing na. Ay, sigurado. Kasi baka hindi dumating eh. Kasubuan na yan. Kung hindi daw darating, mag-donate na lang sila. Ha? Pero maghihintay siya. So parang nahihiwatigan niya, hindi darating yung kalaban mukhang, alam mo, darating yan, Jen. Darating? Darating? Oo. Kasi, tinamas. Talagang dalawa na to. Ano to Higa nga Magaling. Pagdating sa panggagatong, itong dalawa na to, ito talaga yung ginagaya ko Alam nyo naman. Kung tayo ginagaya, dapat manggaya din tayo. Yung santok niya, kita mo, may puwersa din. Sige. Sige. Kaya lang sa tingin ko, Jen, baka mga 3 rounds, mahirapan na siyang... Hindi, alam mo naman ang mga pagiging PNP, batak yan, Nelson. Ganun ba? Batak yun, no? Ilan taon na ba wala ba tayo 10 of the tape? Ang reach niya, no? Meron tayo 10 of the tape. Oo nga, no? Kasi yung edad mukhang malayo yung edad nila. Mas mabata Pero kung, siyempre, ayaw ko lang, pagiging general, hindi ko lang kasi alam kung ano ang mga activities ni General Torre, no? O ito ba ay nagja-jogging, o ano pa man. Pero wag nila ipagkamali, Nelson, ha? Alam mo ba, baka hindi alam ng ating mga kababayan, noong kadete, si General Torre ng Philippine National Police Academy, siya po ay miyembro ng Boxing Corps Squad Cadet. Lumalaban talaga. Sabihin, yung kasing grupo nila ay ang sports. Boxing talaga. Boxing talaga. Kasi di ba nga, mga lumalaban nyo. Yes, mga... Sinanalo sa Olympics. Sila Heidelin Diaz, yung mga sundalo yun Yung boksingero. Si Salamat. Si Marcial. Di ba? Si Yumir Marcial. Mga tauhan ng AFP yan. Mga uniform personnel yan. Hindi ko alam kung sino kaya napasubo dito. Hindi, ako sa tingin ko, napasubo si Bastian. Ganun ba? Si Bastian. Sa bagay hanggang hindi niya siguro akalaing i-call ni PNP Chief. Oo. Tingnan natin kung anong ginagawa ni Baste. Sige nga. Para sa laban na ito. Tingnan natin. Nako. Parang mas malakas manuntok yung Baste. Parang mas solid Ba? Oo nga, no? Parang puro kaliwa ang malakas ang kanan niya. Di ba? Kita mo. Paulit-ulit. Kanan ng At ang naglabas ng video na yan ay OVP na. Office of Vice President. Kung ganyan, mukhang matutuloy ang boxing. Ganon? Matutuloy yan pagka ganyan. Tapos ano ba height itong si Baste? Kasi malaking factor yan yung height saka yung reach na. Nakita ko na tail of the tape tayo. Yun, malaking bagay yung reach kasi sa job pa lang, lamang nga naiga nga. Yung job mo pa lang pagka tumatama yan,
Malayo pa lang ika nga, yung pajab-jab ka lang na ganyan, baka mabubura pag bumukha nitong si Tore. Meron ba tayo? Meron. Oo. Hanapin nyo nga yung tail of the tape para makakita natin yung comparison ng height, nung edad, nung marriage pa Saka yun. kasi yung factor yung reach at saka yung weight. Kasi yung weight ng tao ay may epekto sa bigat ng suntok. Habang mabigat. Yes. Kaya magkahiwalay yung mga weights division eh. Yes, ang factor lang pagka mataas ang timbang mo, medyo mabagal ka ng konti. Kumpara mo doon sa mas magaan ang timbang, yun. Pero pag tinamaan ka ng mabigat ang timbang, medyo mas malaki epekto. Katulad nito. Mukhang mas matimbang si Baste, ano? Oo, kasi bulky si Basti eh. Oo. Pero kung si General Torre naman ay batak sa pagiging general niya at saka medyo may maintenance na kanyang exercises. Yung bang laging training. Ayan yan, no? tail of the tape. Ayan yung sinasabi ko. Age, 55, 37. Ba? Doon lang magkakaiba. Yung height ni PNP Chief, wala. Birthplace, Hulo. Oo. Davao. Mayor. PNP Chief. Yung height, 5'8", Baste. Hindi rin pala ganun katangkaran si si Baste, 5'8 lang pala. Mas matangkad pa pala ako dyan. Ganun pala. Malaki lang ang katawan tsaka may tato. Parang na kasi nakakatakot kasi tatuan no? Yan magkakaalaman dyan. Alam mo, Sergeant, mabait yan kahit na may tato. Hindi siya kagaya ng mga walang tato. Ang sasama ng mga ugali, ika nga. Ayun na nga mga kababayan. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayo lahat. At Tore, tuloy-tuloy mo lang ang pagja-jogging sa ulan. Mahal na ng Pilipinas.